We're looking for ito. Any statement na nasasabi kung asan yung tao, talagang pinag-aaralan po namin kung talagang papasok po dun sa PD 1829. And we're just waiting for witnesses po na ito po yung sinabi niya para may mag-file po ang PNP kung talagang sa nagwawaran po dito sa PD 1829. Yung Chief PNP nagbanta pa kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na baka siya kasuhan dahil daw for ano bang krimen yung sinabi niya for ano ba yon yung obstruction of justice dahil alam daw niya kung nasaan si Pastor Kibuloy. Naku sir, PNP. Ano ba hindi ba kayo nahiya sa sarili ninyo? Tapos pag-iinitan nyo ngayon ang retiradong presidente ng bansa dahil alam niya kung nasaan ang Pastor Kibuloy at kayo hindi. Iba naman kayo, no? Medyo dapat na mahiya na kayo dahil ito po ay mukhang dereliction of duty na. Dahil dapat sa dami ng resources ng gobyerno, dapat alam nyo na kung nasaan si Pastor Kibuloy. Dagdag pa ni Panelo kay Marbil, huwag gawing scapegoat si dating Pangulong Duterte sa mga kapalpakan nito sa pag-aresto sa isang tao. And please, Mr. PNP Chief, huwag mong gawing scapegoat itong si Presidente Duterte sa pagkabigo ninyo sa inyong incompetence ng pag-aaresto ng isang tao. Yung Chief PNP nagbanta pa kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na baka siya kasuhan dahil daw for ano bang krimen yung sinabi niya for ano ba yon yung obstruction of justice dahil alam daw niya kung nasaan si Pastor Kibuloy. Naku sir, PNP. Ano ba hindi ba kayo nahiya sa sarili ninyo? Ito na lamang ang nasambit ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil kaugnay sa balak nitong pagsasampa ng kasong obstruction of justice laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito sa sinabi di umano ng dating Pangulo na alam niya kung nasaan ang kinaroroonan ni Pastor Apollo C. Kibuloy. We're looking for ito. Any statement na nasasabi kung asan yung tao, talagang pinag-aaralan po namin kung talagang papasok po dun sa PD 1829. And we're just waiting for witnesses po na ito po yung sinabi niya para may mag-file po ang PNP kung talagang sa nagwawaran po dito sa PD 1829. Pero para sa dating palace official, mas dapat questionin ang kapasidad ng PNP sa kanilang mga operasyon at hindi kailangang pag-initan ang isang retiradong presidente ng bansa dahil sa nalalaman nito gayong may malaking intelligence funds ang PNP pero hindi nito magawang makakuha ng impormasyon sa kanilang hinahanap. Sa katunayan, ani Roque, lumalabas na dereliction of duty na ang ginagawa ng PNP kasunod ng mga kapalpakan nito, partikular na sa paghahanap kay Pastor Apollo. Matatanda ang perwisyo ang idinulot sa iligal, marahas at mapang-abusong operasyon ng mga tauhan ng CIDG at Special Action Force sa ilang religious compounds ng KOJC sa Davao City at Sarangani Province. Gayunpaman, wala pa rin silang makuhang Pastor Apollo. 2 batalyon na ang inyong ginugol para hulihin yung 5 lugar kung saan sinasabi niyo nandun si Pastor Kibuloy. Walang Pastor Kibuloy. Napakalaki ng information ng inyong intelligence fund para malaman kung nasan si Pastor Kibuloy. Wala pa rin si Pastor Kibuloy. Ngayon, meron pang pabuya na 10 milyon. Wala pa rin si Pastor Kibuloy. Tapos pag-iinitan nyo ngayon ang retiradong presidente ng bansa dahil alam niya kung nasaan ang Pastor Kibuloy at kayo hindi. Iba naman kayo, no? Medyo dapat na mahiya na kayo dahil ito po ay mukhang dereliction of duty na. Dahil dapat sa dami ng resources ng gobyerno, dapat alam nyo na kung nasaan si Pastor Kibuloy. Samantala, tinawag rin na walang alam sa batas ni dating Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, ang hepe ng pambansang pulisya sa paniniwalang posibleng may alam si dating Pangulong Duterte sa kinaroroonan ng kanilang subject. Ani Panelo, hanggat walang matibay na ebidensyang hawak ang nagsabi na may alam siyang impormasyon sa isang taong target ng mga otoridad ay hindi ito maituturing na paglabag sa batas. Ito pong kay Presidente Duterte, yung plano nila, nagpapakita lang ng unang-una, corny nga. Hindi niya alam kung anong joke at hindi. Assuming na hindi joke, hindi niya alam ang batas. Ignorante siya sa batas. Sa bakit may desisyon ng Korte Suprema, kung yun lamang sinabi niya na alam ko yan, secret, ay hindi ko po pwede yan. Kailangan you have to introduce proof.
that the former president made positive overt acts that will conceal, that will help the escape, that will prevent the law enforcement agents to arrest him, ni Pastor. Wala naman po eh. Kaya kalokohan lahat yan. Kaya, yun ay isang pag-amin na naman na bigo sila. Dagdag pa ni Panelo kay Marbil, huwag gawing scapegoat si dating Pangulong Duterte sa mga kapalpakan nito sa pag-aresto sa isang tao. And please, Mr. PNP Chief, huwag mong gawing scapegoat itong si Presidente Duterte sa pagkabigo ninyo sa inyong incompetence ng pag-aaresto ng isang tao.